ng mga 6 na buwan. Napakasarap po ng buhay ko doon dahil meron ako dong brother na tinatawag, lahat libre. At napakaganda ng aking buhay doon. Nakatira po ako sa isang gandang lugar, kapitbahay ko ay mga royalties, at masayang buhay ko doon. Meron akong access sa beach, meron akong gym, meron akong steam room, meron pa akong trainer, no? Kaya lang, nagpunta doon si Lisa Tanas at bumirma ng extradition treaty. So sabi ko, naku, ayaw ko naman mapahamak yung aking host kapag hihingi ng gobyerno na ako i-extradite, at kaya ako'y lumipat, no? Pero talagang I feel na ako po mismo ay naging residente na ng UAE, at syempre naramdaman ko rin yung pagmamahal ng mga Pilipino dyan na talagang sila talaga nag-aruga sa akin. Napakadami niyo po para pasalamatan, pero ako po talaga ay tumatanaw na utang na loob sa inyong lahat. Kaya nga po ko nagtataka, anong ginagawa ni Marcos Jr. ngayon sa UAE? Totoo po na napakadami nating mga kababayan na nagtatrabaho dyan. Susunod po sa Saudi Arabia, pinakamaraming Pilipino nagtatrabaho na sa UAE. Pero yan naman po ay dahil talagang kinakailangan nila ang mga Pilipino, no? At saka ang UAE talaga, ang pulisiya nila, umaasa sila sa mga dayuhan para patakbuhin ang kanilang ekonomiya. Yung tinatawag nating Emirati, naku, sila po'y minorya na ng populasyon. Talagang karamihan po ng populasyon dyan sa UAE ay mga dayuhan na, no? Kaya nga kung Emirati ka, good ka na. Kasi meron silang langis at talagang inaalagaan naman nila yung kanilang mga kababayan, no? In fact, kapag ikaw ay UAE, libre yung paaral kahit saan, kahit sa abroad. Saka may mga lugar na pwede lang ang titiro lang sa ilang mga lugar ay mga UAE, at syempre libre rin ang mga pabahay na binibigay nila sa kanilang mga mamamayan. Kasi nga mataas ang antas na kabuhayan. Meron ng langis, tapos yung mga founders ng UAE, strategic. Bago pa sila nakakuha ng langis, nakita na nila na strategic yung kanilang lugar sa planeta at ginawa nilang hub. Kaya nga po yung 2 biggest airlines ngayon sa daigdig, yung Emirates at saka Etihad, ay nakabase dyan sa UAE, at talaga naman pong sentro ng logistics at ng transportation ng UAE. So hindi lang po sila dependent sa langis para sa kanilang buhay. Sila po ay dependent sa kanilang lugar bilang isang logistical hub. So ano ang kinalaman ni Bangag dyan? Well, unang-una po, yung mga Pilipino, patuloy naman po nilang kukunin ng mga Pilipino whether or not magkaroon ng special agreement. Dahil ang pinirmahan po nila doon ay yung CEPA, yung parang free trade agreement between the Philippines and UAE. Pero ano ba ibig sabihin ng free trade na yan? Halos wala namang kalakalan sa panig ng Pilipinas at ng UAE. Sa katunayan, ang exports po ng Pilipinas to UAE ay $300 million lamang a year. Samantala, mas marami tayong inaangkat sa UAE dahil nga meron silang langis, ang inaangkat natin 1.5 billion. Ang intention ba nila ay para tumaas ang napakaliit na kalakalan? Siguro. Pero hindi talaga sa atin importante ang free trade zone sa panig ng Pilipinas at ang UAE dahil hindi naman major trading partner ang UAE. Kaya nga nag-iisip ako, anong tunay na dahilan na ilang beses nang balik-balik ang mag-asawang Marcos sa UAE? Well, para maintindihan niyo po, lahat ngayon ng mga mayayaman sa daigdig ay nasa UAE. Bakit? Kasi ang UAE po ngayon ang bagong London. Dati po ang London, lahat ng mga mayayamang mga Arabo nagpupunta dyan kasi po malaya sila nakakadeposito ng kanilang kayamanan sa London. At ang garantiya ng London, hindi namin paghihimasukan ang inyong mga pera. Ganyan po ngayon ang negosyo ng UAE. Bukod pa doon sa pagiging transportation hub niya, siya ay ngayon ay major finance center para sa mga mayayaman. In fact, kung titignan ninyo kung ano mga paboritong lugar na tinitirahan ngayon ng mga filthy rich, Dubai po is number 1. At kung titignan nyo rin yung mga listahan ng pinakamahal na mga lugar na bisitahin sa daigdig, Dubai is also number 1. Kasi dahil nga po sa dami ng mga pera at mga bilyonaryo na naninirahan ngayon sa UAE, talaga pong ang branding ng UAE tourism is for the ultra-rich. Talaga naman pong nung minsan, ako'y nakabisita dyan, no? Ako'y first time nakakain ng ginto. Mantakin ninyo sa isang restaurant, kasama sa menu, kakainin mo ay ginto. Nakakain po ako noon. Dahil naimbitahan ako ng isang member ng royal family, no? Alam niyo, si Harry Roque hindi po sosyal. Pero dahil ako naman po ay ang aking larangan na international law, yung international law contacts ko naman po nagbubukas ng pinto.
Kasi yung mga royalties naman ng mga Arabong countries, lahat po yan ay nakapag-aral sa mga magagandang universidad na pinag-aralan ko din. At pangalawa, pareho din kami ng interes sa international law. No? Kaya marami tayong nagiging contacts. At God is good. Miski hindi tayo sosyal, miski hindi tayo mayaman, nabubuksan naman mga pintuan ng mga mayayaman, lalong-lalo na dyan sa UAE, dahilan kung bakit dyan nga po ako nanirahan ng 6 na buwan. So ibig sabihin, ang UAE, ang importansya ngayon ng UAE, hindi lang dahil siya ay oil exporter, hindi lang dahil siya ay pinagtatrabaho ng mga Pilipino, kundi siya ngayon ay center of international finance, lalong-lalo na ng mga mayayaman. At hindi lang po yan. Ang pinakamarami mga bilyonaryo ngayon nakatira sa Dubai, kaya naman kilala ang Dubai bilang pinakamahal na destination for tourism, ay mga Ruso. Halos lahat po ng mga bilyonaryong Ruso ay narariyan na ngayon sa Dubai. In fact, yung founder na isang app na Telegram na hinuli ng mga Ruso dahil gusto nilang ma-impluwensyahan yung kanyang Telegram, nandyan na po sa Dubai. At halos lahat po ng mga natatanggal na mga presidente pag nagkakaroon ng revolusyon, gaya nung Prime Minister ng Thailand, si Thaksin, dyan po nanirahan yan sa Dubai. Yung dating presidente ng Bangladesh, kailan lamang natanggal, nandyan po yan sa Dubai. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga mayayamang Rusong na pupunta dyan sa Dubai, yung mga natatanggal pang mga leader at aminin at hindi, yung mga mayayaman na hindi natin alam kung saan nanggagaling ang kanilang pera. Dahil nga, ang dami-dami mga bilyonaryo na dyan sa Dubai, mas hindi po sila stricto sa pagbubukas ng mga accounts ng mga tao at hindi na tinitignan kung saan galing ang pera. Otherwise, bakit napakadaming mga Ruso na nagdedeposito ngayon dyan? Alam naman natin na napaka-aktibo ng mga Ruso, lalong-lalo na yung mga mafia-type Russian organizations. No? Ibig sabihin po, center also ng international finance at yan ang dahilan kung bakit maraming mga mayayaman na hindi mo alam sa kinukuha ang pera ay nandyan ngayon sa Dubai. So ako naman, malikot lang ang utak ko. Talagang baliwala po sa atin yung free trade agreement ng Pilipinas at UAE dahil napakaliit ng kalakalan sa panig na ating dalawang bansa. At sa totoo lang, kilala ko naman kung sino yung ating subo dyan, hindi naman yan talaga priority ng ating subo dyan. Ang priority talaga natin ay dapat makakuha ng mga investments galing siguro sa UAE sa Pilipinas, pero bakit ang inuna natin ay free trade agreement sa isang bansa na wala naman tayong halos kalakalan? So ako, nagbabalik tanaw ako, ilang beses na nagpunta dyan si Lisa Araneta Marcos. Parang 2 beses na. Si Marcos, ilang beses na rin. Parang pangalawang beses na rin niya ito. Ito na ang pinaka-binisitang bansa ng mag-asawang Marcos, ang UAE. At sa tingin ko, hindi dahil gusto nila mag-free trade. Sa tingin ko, it is for the same reason, yung mga Russian billionaires ay nasa Dubai, at same reason kung bakit yung mga natatanggal sa pwesto ng mga leaders ay nakatira ngayon sa Dubai. Ibig sabihin, tingin ko, narariyan ang mga Marcoses dahil yan ang ginagamit nilang bansa ngayon para sa kanilang mga nakaw na yaman na ninakaw pa nila nung panahon ng martial law na ngayon ay linilipat-lipat. Di ba nung kailan lang lumabas ang report na number 1 pala ang Pilipinas sa movement ng crypto? Saan ang gagaling yun? Wala naman talaga mga Pilipino na nakikrypto. Ang duda ko, gumagalaw ngayon ang nakaw na yaman ng mga Marcoses na ninakaw panahon pa ng martial law. At siyempre, lalong lumalago dahil sa mga nababalitang mga pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos, kasama na yung sinabi ni Zaldico na sa 2025 budget, 100 billion ang insertions ng ating presidente at siya mismo nag-deliver ng 25 billion. Saan mo nga naman i-deposit ang 25 billion? Di palitan mo na lang yan, i-crypto mo na yan, ipasok mo sa UAE dahil napaka-establish po ng cryptocurrency sa UAE. Parang ordinary bank account lang po yan. Sa totoo lang sa UAE, may mga ATM na sila para sa crypto. So sa tingin ko po, hindi free trade agreement ang habol ng mga Marcoses, kung hindi ang kanilang nakaw na yaman, baka narariyan na ngayon po sa UAE. Gaya ng mga pera ng mga bilyonaryo na hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanilang mga kayamanan. At siyempre, baka nakakaamoy ng mga Marcoses na baka mamaya gaya ni Thaksin, gaya ng Prime Minister na Bangladesh na natanggal, na talagang sinunog yung presidential palace, no? At tumakbo siya sa Dubai, baka dyan din tatakbo mga Marcos.
Dahil alam ko naman, kayong mga Pilipino, may hangganan ng inyong pasensya. At darating na ang panahon, at sa tingin ko malapit na yan, na magagalit ng tuluyan ng Pilipinas, negative 27 na nga ang kanyang approval rating, at 94% ay naniniwala na lantaran na talaga ang korupsyon sa Pilipinas, darating ang panahon na baka gaya ko, ang mga Marcoses, dyan tatakbo sa Dubai. Kaya nararayan na ang kanilang mga tinatagong yaman na sigurado ako na hindi nang galing sa kanilang hirap. Dahil ako isang drug addict na hindi man lang nakatapos ng college, walang kakayahan gumawa ng sariling pera. Kung hindi manahin ang nakaw na yaman at magpayaman palalo dahil sa mga bagong nakaw na yaman galing sa mga flood control projects. Diba po? Agree ba kayo o disagree? Pero talagang walang saysay. Bakit 2 beses na si Lisa Marcos nakarating dyan? 2 beses na si Marcos nakarating dyan? Wala nang ibang bansa na ganyan kadalas binisita ang mag-asawang Marcos kung wala silang personal na interes para pumunta dyan sa Dubai. Anyway, bago tayo magtapos, dahil talagang sinabi ko 2 pag-uusapan natin, nais ko lang pong muling magbigay pugay dito sa 2 batang kongresista na nagbibigay pag-asa sa buong bansa na meron pang kinabukasan ang ating bayan dahil hindi lahat ng politiko ay corrupt. Pinapakita po ni Congressman Miao Miao Barzaga at ni Congressman Leandro Leviste na itong mga bagong mga politiko natin ay po pwedeng tumalikod sa kapangyarihan para yumaman at talagang manilbihan para sa bayan. Tignan nyo naman ngayon ang sinasapit nitong si Miao Miao at ni Leandro. Si Miao Miao dahil talaga naman pong matagal na siya nagsasalita laban sa bangag ng presidente, laban sa korupsyon. Ngayon po, hindi lang siya sinuspende ng Kongreso, dinidemanda pa siya ngayon ng hepe ng kanyang partido. Kinakalaban ni Barzaga ang presidenteng bangag at ang pinakamayamang tycoon ng Pilipinas. Hindi sa kumukurap dahil siya ay matindi ang paninindigan na magbabago lang ang politika sa Pilipinas kung mawawala ang korupsyon at siyempre kaya naman may korupsyon sa Pilipinas dahil talaga namang pong hindi po nagkakaroon ng pagkakaiba ang kayamanan at ang kapangyarihan. Kung ikaw ay mayaman, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya nga po, ang gobyerno nagiging numero 1 negosyo, lalong-lalo na ng mga congressman at ng mga senator. Si Leandro Leviste, hindi naman niya kinakailangang mag-ingay. Sa totoo lang, kaibigan kong nanay niya, si Senadora Loren. Pero Senadora Loren is always a safe politician. Never po yan na nakikipaglaban sa presidente except nung panahon ni GMA dahil siya ay naging tumakbong vice president ni FPJ, natural. Nung nagkaroon ng issue kung nagkaroon ng dayaan sa eleksyon, natural, nasa panic siya ni FPJ para sabihin, nagkaroon talaga ng dayaan. At lumabas naman yung Hello Garci tape, di ba? Pero other than that, napakatagal nang naninilbihang senadora si Senator Laurel Legarda. Sa tingin ko, siya na ngayon ang pinakamahabang paninilbihan sa senador sa buong kasaysayan ng Senado. Safe po yan. Palaging pumapalagitna. Kaya itong ginagawa ni Leandro Leviste, pati yung karera ng kanyang nanay ay naapektuhan. Pero hindi nagpapapigil po itong si Leandro Leviste. Dahil ang gusto lang naman talaga ni Leandro Leviste, matapos na itong kultura ng korupsyon, lalo na sa Kongreso kung saan ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga senatong at congressman ay yung mga infrastructure projects. Huwag po natin kalimutan na isa sa pinakaunang nakaupong kongresista si Leandro Leviste, kung hindi siya lang ang kaisa-isahang nagsampa ng kaso laban sa isang district engineer dahil siya ay inoperan ng 10% at 15% para sa mga proyekto sa kanyang distrito. Na kanyang tinanggihan at idinimanda pa for direct bribery yung DE na yan. Samantalang lahat ng mga kongresista, pag sila'y nanalo na, naku, inaantay na ang bisita ng district engineer dahil alam na nila na ang kanilang kubra ay manggagaling sa district engineer. Pero tinalikuran po lahat yan ni Leandro Leviste. Wala siyang pakialam dyan. Bakit? Kasi nga, dahil siya naman po isang entrepreneur, naibenta niya yung share sa isang kumpanya na wala pong hawak ng prangkisa ha. So mali po yan sinasabi ng ombudsman na gumawa ng pinagbabawal na bagay si Leandro dahil ang binenta niyang shares ay sa isang kumpanya na hindi hawak ang prangkisa. Yung meron pong prangkisa
ay yung solar power para sa bayan. Hindi po yan ang binenta niya sa MVP Group. At natural, dahil ang pagbenta niya ay mahigit kumulang 20 billion, hindi na niya kinakailangan mamorsyento. Sa totoo lang, sana po, lahat ng ating mga politiko hindi na kinakailangan magkapera. Sana lahat sila gaya ni Leandro na may sariling pera na at hindi na kinakailangan magnakaw. Pero ang katotohanan po, talagang negosyo pa rin ang pagiging politiko sa Pilipinas. Pero dahil nanindigan si Leandro Leviste, ano ngayon ang ginagawa? Ginipit ngayon yung korporasyon na ibinenta niya kay MVP. Natural, yan ay dahilan para habulin siya ng MVP. At kapag siya hinabol MVP, siyempre mape-pressure din ang Leandro. I'm sure ang sasabihin lang naman nila, patahimikin mo yan. Dahil pag naisa publiko yung Cabral files na yan, mapapatunayan yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion ang naging insertion ng Malacanang sa 2025 budget at 25 billion ang kinita ng presidente mismo na personal na diniliber ni Zaldico kay presidente. Pero nakikita niyo po ha, ako biktima rin ng pagigipit. Pero hindi ako papayag na ako'y kulong nila. Hindi ako papayag na ako'y bastusin nila. Lumalaban ako at the same time pinaninindigan ko ang aking karapatan para magkaroon ng asylum dahil nasa Universal Declaration of Human Rights po yan. Everyone has the right to seek asylum pag ikaw ay minapalabisan at ginigipit dahil sa iyong politikal na paniniwala. Sino ba naman pong naniniwala na meron akong masamang ginawa? In the first place, yung Pogo-Pogo po at the time na nandyan ang mga Pogo companies ay legal. So hindi po illegal yan. Second, please. In the second place, wala pong kahit ano kong pag-aari na related sa Pogo. Ang aking ginawa lamang ay yung nagpapaupa sa isang Pogo ay naging kliyente ko sa isang ejectment case na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa Supreme Court. Matter of record po yan. Di ba gawaing abogado naman yan? At dahil naging kliyente ko naman sila, nagsimula pa yan sa MTC, RTC, CA, na nagtagumpay naman kami ng panandalian sa RTC, pero nabaliktad din. Dahil naging kliyente ko naman po yan, pinag-usapan din ako kung po pwede tumulong doon sa rescheduling of payment ng pagkakautang dahil nga po na-dispalkohan daw yung kumpanya. O yan pa ho ay dahilan para ako'y makasuhan ng non-bailable. Kaya nga po kakampante ko. Kahit saan ako makarating na humingi ako ng asylum, pagbibigyan ako dahil ang papakita ko lang yung resolution ng piskal. Kung saan binanggit ang pangalan ko, ang banggit lang is kung anong paratang sa akin, ang next banggit na ay therefore dapat kasuhan si Harry Roque na para bagang ang paratang ay sufficient na, probable cause na yan para kasuhan ako. Pero ako po, 1 year shy of being a senior. Tapos na po ako. I'm good. Dahil ako po, napatunayan ko na not only yung aking katapatan sa mga Duterte, kundi katapatan ko na rin sa bayan. Nakipaglaban po ako. At bilang kongresista, nakapagbigay na ako ng libreng gamot at paggamot na hindi lang nagkakaroon ng katuparan dahil sa korupsyon din ng mga walang yak sa PhilHealth. Ayan dyan yung libreng patubig na ating batas din, yung ating libreng tanghalian para sa mga kabataan at saka yung National AIDS Law Policy. No? So parang nagawa ko na ang aking katungkulan. Good na ako. Miski pa, siraan na ako ng mga Marcoses. Miski patayin na nila ako, I'm done, I'm good. I can tell the Lord, I have served you well on earth. Pero itong dalawang babatas po ito, bata pa sila. Nagsisimula pa lang sila ng buhay. And yet, binaliwala nila yung pagiging trapo. Dahil ang pagiging trapo, dapat tumahimik ka lang. Lahat naman ng mga congressman, mga senatong nakikinabang, bakit ka pa mag-iingay? So yan ang cardinal sin nung dalawa. Kaya hindi ko magugulat kung pagtutulungan sila na kanilang mga kasama dyan sa Congress of the Philippines. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-ingay, binubuking mong lahat. Pero tignan nyo naman po ang kanilang katapangan. Wala silang pakialam. Itong dalawang batang mambabatas nito, Congressman Barzaga, Congressman Leviste, sila yung tinutukoy ni Gat Jose Rizal na tunay na pag-asa ng bayan. Hindi ko lang po kayo sinusuportahang dalawa, kung hindi ang karamihan ng mga Pilipino po
yung 94% na naniniwala na lantaran ang korupsyon sa Pilipinas, kasama niyo po sila sa inyong paninindigan na tama na sobra na at dapat na pong baguhin ang anyo ng politika sa Pilipinas. Ulitin ko po, siguro kinakailangan talaga ng charter change para mawala itong korupsyon sa ating lipunan. Pero ang aking mungkahi, gayahin na po natin ang ginagawa nila dito sa Europe. Kinakailangan po, baliin na natin yung relasyon ng district congressman at ang district engineer dahil dyan po talaga nagbumula yung korupsyon. Habang ang district engineer ay nagre-report sa district congressman, nadidiktahan ng district congressman si district engineer kung kanino ibibigay ang mga proyekto. So kinakailangan po, tanggalin natin yung relasyon na yan. Paano? Gawin po natin ng ating paghalal ng ating mga kongresista ay nakabase sa kanilang plataforma de gobyerno ng kanilang mga partido na siyang ginagawa po sa iba't ibang bansa ngayon ng Europa, hindi po kada distrito. Dahil kapag plataforma ang ating binoto, bali wala po ang personalidad, ang importante, ano ang gagawin ninyo sa gobyerno, anong nais nyong makamit, at paano makakatulong ang inyong plataforma de gobyerno para makamit ang inyong kagustuhan. Diyan lang po talaga mabubuwag ang kultura ng korupsyon. So, in summary, booking ka bangag. Nandiyan ka sa UAE, di para sa free trade agreement, pero para atupagin yung mga nakaw mong yaman at paghandaan yung buhay mong matapos kang masipa sa Malacanang. At siyempre, ang taong bayan, kinikilala ang katapangan, ang kabayanihan nitong pag-asa ng ating bayan, si Kong Miao Miao Barzaga at Kong Leandro Leviste. Attorney tuloy, Congressman, kayo ho ba ngayon ay part ng majority o minority sa 20th Congress? Okay, ganito yan, di ba? Noong 20th Congress, nung nag-start yung SONA, dahil hindi ko na po kayang suportahan yung liderato ni former Speaker Martin Romualdez, ako po ay nagsimulang independent. Okay? Then, nung naihalal po si Speaker Bogie D bilang speaker, bumoto po ako sa kanya bilang speaker. So, automatically, naging part po ako ng majority. But kahit naging part ako ng majority, hindi po ako tumanggap ng kahit anong posisyon, kahit anong chairmanship o kahit anong membership up to this day. Okay, sige po. Kasi kaya ho kami nagtanong niyan kasi meron po sinasabi si Representative Erisinga na siya ay nasa minority pero hindi ho naman po binanggit niya na may kaugnayan yon sa minority, majority. Pero ang sinasabi niya, may mga kumakausap daw sa kanya and perhaps sa ilang pong taga-minority para po mag-endorse ng impeachment complaint laban kay Pangulo Marcos. Kayo ho ba ay may informasyon tungkol dito? Ang impormasyon ko lang dyan, Ted, is yung nakikita ko rin sa news, no? Yung mga statements din ni Congressman Egay Erice. Pero kung tatanungin mo ko, Ted, kung meron bang lumapit sa akin, meron bang nakipag-usap sa akin tungkol sa impeachment na yan, wala po. Opo. Sa ngayon ho ba, Congressman, meron ho bang umuugong-ugong dyan na pagpapalit sa liderato ng Kamara, meaning pagpapalit po kay Speaker Bogie D? Inside the House, no? Inside the House, bago kami mag-break, nung papunta kaming nung nagbabaycam, wala, no? Pero yung mga balita na yan, meron tayong nababasa na sinasabi merong tila ganun. Pero sa loob ng Kamara, wala pong ganyan. Opo. Kasi po, meron din po naman ako pong naririnig lang din, na may kaugnayan itong sinasabi na paghahanda ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos kasabay po ng pagbabago sa liderato ng speaker diyan sa Kamara. So kayo po ang aming tatanungin, as in wala kayong nararamdaman man lamang po tungkol doon? Wala po, unless hindi po ako nasasama sa mga usapan, pero wala po. Ano po ibig niyo sabihin, Ted? Papalitan yung speaker bago mag-impeachment, ganun ba? Or bago mag-file ng impeachment? Or ang mangyayari po, meron pong sinasabi na mga pagkilos para po sa pagbabago ng leadership, meaning speaker, para po nang sa ganon, ito na po ang senyales para po
baliktaran na yung majority po ng miyembro ng Kongreso. At doon nga po daw, yun na, yung posibilidad nga ng paghahain ng impeachment complaint laban sa Presidente, and then yun na po yung start nga ng pag-ikot, nga po, ng bola. Wala po akong nababalita ang ganyan. Pero since nasabi nyo, makikichismis po tayo sa ating mga colleagues. Pero wala pong nagsabi pa sa akin ng ganyan, Ted. Baka huli lang ako sa balita. O baka hindi na ako sinasama. Opo, hindi ho, kasi alam niyo ho naman, marami pong, hindi ho natin may tatanggihan. Yung iba nga, kung ano-ano lang, di ho ba, no? Pero, ano ho ba ang realidad? Sa tingin niyo ho ba kung sakasakali na meron pong, kasi ngayon po, hindi, bagamat may pending pang mga MR sa Supreme Court doon sa kanila pong sinasabing pagbabago, no? Sa panuntunan, sa impeachment proceedings, mismo sa Kamara, ano ho ba ang tingin niyo po ang chance na umusad man lang po sa first base, nga po, ito pong impeachment complaint laban sa Presidente? Okay, number one, Ted, mahirap maghula habang wala, no? Pero ang dapat nating paghandaan is, kung ako, ang magiging suggestion ko is pag-aralan na. Kasi yun ang unang ginawa ko hapon eh. Noong narinig kong may ganyan, binabasa ko yung Supreme Court ruling para assuming na hindi po baligtarin yung kanilang desisyon. Ang unang-una naming dapat gawin sa House is baguhin din natin yung rules of impeachment namin, di ba? Kasi may bagong mga parameters doon eh. Pero ang isang nakita kong maliwanag doon is that maliwanag na upon receipt of the SecGen, dapat i-endorso niya kaagad eh. At dapat stricto naming sundin yung within 10 session days, mapadala sa calendar, and within 3 session days ay mapadala sa Committee on Justice. Number 1 po yan, no, Ted? Number 2, yung tila doon sa decision ng Supreme Court, kahit may 1/3, wala nang automatic transmittal. So parang ang mangyayari niyan, talagang kailangan dumaan sa Committee on Justice, no? So kailangan paghandaan na nung mga nasa Rules Committee, ang suggestion ko is yung ano mangyayari sa pagbabago ng rules natin para yung accountability ng kahit sino man, no? Kasi may mga chismis na magpa-file against the President. May mga chismis na may magpa-file against the Vice President. Ako, I am totally for accountability. No, kahit sino man yan, but the parameters and the standards for accountability dapat pareho po, maging presidente ba yan, maging vice presidente, at dapat paghandaan na rin ng House ngayon yung pagpapalit ng rules namin kasi iba na po yung rules ng impeachment base po doon sa ruling ng Supreme Court. Opo, pero ang mukha namang klaro ho yung rules na yun eh. Yung pong administrative ho na function ng SecGen, referral po ng speaker, hindi ho ba, and corresponding hearing. Pero yung second mode na speedy mode, mababago ba yun na kapag nakakalap ka ng gantong karami, 2/3 ng pirma, endorsement, verified complaint, you can bypass the committee hearing and proceed with the complaint pag susumite sa Senado? Wala na ho ba ngayon yun? Yun ang hindi ko pa maliwanag na iintindihan ng mabuti base doon sa Supreme Court ruling eh. Kasi di ba parang sabi nila, dapat bigyan ng tsansa yung akusado na sumagot, di ba, Ted? Parang gano'n. Pero yung nakasanayan natin dati is that basta't may 1/3, automatic transmittal yan, no? Number 1. Number 2, dapat baguhin yung rules namin kasi doon sa rules namin, nagkaroon ng role yung SecGen. Pero doon sa konstitusyon, nakasulat upon receipt of the House. Di ba kasi dito parang dadaan muna sa SecGen, tapos yung SecGen ipapasa doon sa Speaker. Sa tingin ko para dapat consistent ito sa Constitution, ang sabihin lang upon receipt of the SecGen, doon na magsisimula yung 10 session days. No? Para lang maliwanag, para consistent. Kasi ang tanong nun dati is, paano kung hinawakan ng SecGen at hindi binigay sa Speaker, tatakbo ba yung 10 session days? Sa tingin ko, hindi naman ganun yung intent ng Constitution, di ba? Na may kapangyarihan yung SecGen na
hawakan yun. And I think doon sa Supreme Court, nabanggit rin yung tungkol sa SecGen eh. Opo, sige Yes. po, sige po. Anyway, so sir, regardless ka ninyo, kahit na sino pa yung impeachable official na hahainan po ng impeachment complaint, di ho ba, dapat dumaan sa proseso, no? Opo, yan po ang Yes, klaro. correct. And then, opo, ito lang po. So, kahit naman po sino, pwede po maghain ng impeachment complaint duly endorsed by a member of the House even against the President, di po ba? Yes, correct. Corrected. Tama po. Apo, sige. So, yun lang po ang atin dito. Kapag ho may naghain yan at may nag-endorso kahit na isang miyembro lamang po ng Kamara, obligasyon ng Kamara na ito po'y idaan na sa proseso. Correct. Obligasyon po yan. Within 10 session days, dapat malagay siya sa calendar of business. Ibig sabihin, dapat basahin sa floor. At within 3 session days, dapat ma-refer siya sa Committee on Justice. Yun ang maliwanag na stricto naming Okay. dapat sundin. Apo. Pero kung idadaan po sa dinaanan ng impeachment ni VP Sara na 1/3, opo, ang nagpumirma doon po sa sinasabing articles of impeachment, hindi pwedeng mangyari ito ngayon kay Pangulong Marcos. Yun ang gusto kong maintindihan ng mabuti. Kasi kasi 'di ba parang kung naka 1/3, ang intindi natin is 1/3 automatic transmittal to the Yes. Senate. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Kaya lang, saan papasok yung sinasabi na dapat bigyan ng pagkakataon yung akusado na madinig? Ang Diba? sabi Kasi po, kung automatic- ang sabi diyan ng ang sabi diyan ng pro-impeachment, dapat doon na sa trial. Parang I'm not sure, no? Sana kung mali ako, may mag-correct sa akin. Parang hindi ganun yung intindi ko. Kasi Opo. doon nga, kaya nga nila sinabing hindi pwedeng magtuloy ang Senado is because Opo. hindi sinunod yung panahon, Due process, yung due yung process. proseso Opo. ng pagdinig doon sa akusado. Opo, Di yes, ba sir. parang ganun yung intindi ko eh. Opo, yes sir, kaya nga po ngayon may motion. Ted, totally naiintindihan naman natin na parang iba to doon sa nakasanayan natin na previous impeachment, di ba? Na pag may 1/3, Opo. automatic transmittal to the Senate yan, Ted. Opo, kaya nga po may MR ngayon sa Supreme Court tungkol diyan kasi nga yan pong second mode na yan nakalagay din sa ating saligang batas eh. Yan pong kapag ho meron ng 1/3 na bilang po ng mga nag-endorse nito at pumirma po sa complaint, maaari na maging articles of impeachment. Anyway, so dito po Yes, sa correct, Ted. Opo, dito, Kasi ang Feb 6 na yung Feb 6 na yung 1-year ban, di ba? Ted. So ibig sabihin, kung Feb 6 hindi pa nagdidesisyon ang Supreme Court, meron nang pwede mag-file sa Vice President. Doon naman sa Presidente, pwede naman mag-file even we are on recess eh. Pwede naman tanggapin niya ng Office of the SecGen, pero magsisimula yung pagbilang ng session days doon sa first session day namin. Yun lang naman ang mangyayari dyan. sige po. So, Congressman, kayo po, meron ba kayong alam na grounds po para i-impeach si Pangulong Marcos Jr.? Sa ngayon wala, no? But I will be very fair. Of course, syempre sasabihin, to be very transparent, baka sasabihin ng iba na nagdududa sila na kung titignan ko yan ng may bukas na isipan kasi nga yung misis ko ay related dyan. Pero siguro ang tignan nila yung mga records ko of previous impeachments, no, where I have been impeachment complaints na hindi ko binase sa politika, no. Number one, bigay tayo ng halimbawa. Yung unang-unang impeachment complaint dyan nung pagpasok ko sa Kongreso noong 2010 was against dating Ombudsman Mercedes Gutierrez na ombudsman noong panahon ni GMA. Hindi ko po kakampi si GMA, matindi ko pong kalaban sa politika, pero hindi ko ginamit yung impeachment kay Ombudsman Mercedes Gutierrez para gumanti, no? Ang ginawa ko nga noon, nag-email lang ako sa opisina ni Ombudsman Mercedes Gutierrez at hiningan ko siya ng explanation doon. Tapos doon ko binasa yung boto ko. Pangalawa po yung sa impeachment ng corona impeachment, kahit it was the height of the popularity of then President Pinoy
and sobrang unpopular ni GMA noon, ganun din. Base lang po ako sa tingin kong tama. So, yun lang din ang gagawin ko dito. Kung ano po yung ebidensya, babasahin ko. Kaya nga mahirap magkomento habang wala pang nagpa-file kasi Opo. parang hypothetical po ang magiging sagot ko kung whether may grounds ba o hindi. Opo. Sa palagay ho ba ninyo, yung bang grounds na inihain dati lamang kay VP Sara ay valid at dapat ituloy para po maghain ng panibagong impeachment complaint at sumunod lang po sa rules? Ano po, yung sa... Yung kay VP Sara, itong kanyang confidential fund issue. Alam mo, again, it's a assuming, let's assume, no, ang basihan natin ng usapan, Ted, is yung 140 million ba yung sinasabing confidential funds, no? Opo. Again, the VP has to be accountable, di ba? She has to be accountable, agree ako doon. Ang medyo, kung ngayon yung araw na magdidesisyon, ang medyo mahirap lang sa akin is yung sitwasyon na kung sa ngayon, kung sa araw na kami magdidesisyon, wala pang napapanagot na big fish doon sa House of Representatives. For example, hindi pa napapauwi si Saldico. Parang ang hirap magdesisyon nun kasi parang napaka-ipokrito namin bilang House of Representatives. Para kami si Poncio Pilato, nag-aakusa kami ng isang tao na supposedly hindi ginastos ng maayos yung 140 million, pero yung kasamahan namin sa House nagdispalko ng bilyon, no? At ang masakit doon is yung mga kasamahan kong pipirma kung mag-approve ng impeachment, iba doon kasangkot, iba doon, alam naman nila yung nangyari, pero walang gusto magsalita. Ilan lang kami nagsasalita tungkol doon, di ba? Opo. So parang it's very difficult because it's parang lalabas na hypocritical kami, parang ano man tawag doon sa Tagal. Wala kaming moral authority na maghusga, no? Opo. But she has to be accountable. Kaya nga, na-file na rin niya ng ibang grupo doon sa Office of the Ombudsman. Yung Ombudsman naman, wala namang akusasyon ng draft o katiwalian. Maganda siguro kung umusad yung investigasyon doon, di ba? Opo, sige. Kasi, Okay. again, Ted, yung kasing sa Office of the Vice President, ang pagkaalam ko, again, tama ako kung mali ako, walang immunity from suit, di ba? Walang immunity from criminal suit yung Office of the Vice President, kaya pwedeng filean doon sa Ombudsman. Opo. So, hindi impeachment ang nag-iisang paraan para siya ay mapanagot. Opo. No? Opo. So yun po ang aking opinion doon sa bagay na yun. Para ang hirap para kang tumutulay sa alambre noon Opo, sige po. May pahabol kang tanong, Cha, para natin pasalamatan na si Congressman kasi ngayon naka-break sila. Oo. Congressman, dagdagang... Oo. Congressman, Okay dagdagang... lang. Okay lang, Ted, kahit naka-break kami. Opo. Oo nga po, January 26 pa ang balik nyo. Pero Congressman, balikan natin itong sinasabi ni Manong Ted. Sabi nyo, naiintindihan namin kayo dun sa part na posible kasi na kami na mga magde-decide o mag-a-approve nitong impeachment, meron ilan sa mga kasama ko inaakusahan kasali dun sa flood control issue, parang wala kaming moral authority. Yun po yung binabanggit Moral nyo. ascendancy. Oo, or ascendancy. Congressman, ikaw po mismo, kayo naman po, hindi po nasasama ang pangalan nyo sa flood control issue. Kung kayo ang magde-decide, dapat accountable po siya sa Definitely. Definitely dapat accountable. Ayun, mas klaro. Accountability, wala pong exempted sa accountability. Oh, at least mas malinaw po ngayon yung inyong kasagutan. Yes, definitely, DJ Chacha. Oo. Ito po, balikan ko lang yung sinasabi ng palasyo. Ang sinasabi po ng palasyo, itong mga bali-balita na impeachment daw ng Pangulong Marcos Jr. ay political maneuvering lamang. Ano pong tugon nyo dito? I think no, with all due respect to Yusek Claire, I think presumptuous yung pagbigay niya ng ganung statement Di ba wala pa naman complaint? So paano niya sasabihin na political maneuvering? Dapat doon, kung ako lang, aminin na ang presidente ay accountable for whatever it is. Yung impeachment process is part of the legal process. At kung may
kung may impeachment process at umusad yan, ay sasagutin. Sa tingin ko, mas magandang sagot yung ganun kaysa sasabihin ka agad, politika di ba? Okay. Oo, Sige at po. least malinaw din po. Congressman, salamat. Ganun ang tingin ko. Opo. Sige po. Congressman, salamat na marami for clarifying po itong ating isyong ito at antabay tayo, no? After all, minsan may mga surprises diyan na nangyayari sa Kamara de Representante. Salamat po, Congressman. Yes. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.